Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po mga kababayan, totoo nga ba talaga itong sinasabing sangkot ito si Lisa Marcos sa pagkamatay ng Pinoy sa US dahil sa overdose? Ito nga ay binunyag ni VP Sara Duterte at marami ho talaga nagtatanong, ano ba talaga ang sagot dito ng Malacanang para mapatunayan na talagang wala siyang kasalanan? Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, huwag pong kalimutan mag-like and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. So panoorin na po natin itong ibinunyag ni VP Sara Duterte. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. Kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa... Ito nga rin po yung mga katanungan ng ating mamayan, mga kababayan. Dahil nga hinahanap po siya ng taong bayan patungkol nga dito sa nangyari dito sa krimen dito sa Amerika. Ito yung dapat ipaliwanag ng Malacanang kung talagang nasan siya at magpakita sana ho siya para po mawala yung pagdududa ng ating mga kababayan. Di ba ho? Hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Yan po mga kababayan. So, coincidence lang ho ba para mapagtakpan yung ito nga sinasabi nila na nangyaring krimen sa Amerika nga po. Ito naman po yung tugon ni Madam Claire, mga kababayan. Patungkol nga dito sa krimen nangyari. Panoorin po natin. A recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment. Yan po. Madam Claire, pasok po kayo. Ano po ang masasagot nyo dito? Ano po, ma'am? Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. So yan daw po, fake news daw po si VP Sara Duterte. Tignan po natin kung ano yung preba ho nila na hindi daw totoo to. Laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. So yan daw po mga kababayan ha. Umattend po daw siya ng event dito sa Girl Scout nga po. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte. So, yan din sana po, yung event na po yan, yung mga tao po, sana po magsalita na rin po sila
kung talagang totoo nga na nandyan si First Lady. Di ba ho? Sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady? So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? So mga kababayan, sino pa dapat natin paniwalaan? Ang sinasabi ng Malacanang o ang sinasabi ni VP Sara Duterte? Kaya na po mag-comment lang ho kayo kung ano sa tingin nyo ang totoo, mga kababayan. So ito naman ang paliwanag ni Attorney Roque patungkol nga din dito sa nangyari po. Ni VP Sara si Liza Araneta Marcos na nabanggit sa isang police report na di umano ay nandoon sa scene of the crime dahil dun nga sa pagkamatay ng isang mayamang Pilipino na nangangalang Tantoco. So ito po'y kauna-unahang deklarasyon ng isang public official na nadawit doon ang Liza Araneta Marcos. No? Now sa chismis bago nagdeklarasyon si VP, ang naririnig natin is magkakasama sa trip na yan at sa kaparehong hotel ang ating First Lady at itong mayamang tao nga ito. No? Now, ang hindi malinaw is anong ginagawa ni Liza Araneta Marcos doon. Wala namang ibang sinabi si VP Sara kundi siya ay naroroon doon sa insidenteng yon. Kaya nga po, ang importante ngayon, bagamat hindi halal na opisyalis ang First Lady at dahil siya naman talaga ay naghihimasok na parang siya ay halal na opisyalis, kinakailangan sabihin na niya sa taong bayan ano ba talaga nangyari doon sa Beverly Hills na naging dahilan na namatay itong isang mayamang Pilipino dyan sa isang mahal na hotel sa Beverly Hills, California na alam natin ay playground ng mga mayayaman. Sa akin yung pag-i-stay na isang First Lady sa Beverly Hills mismo skandaloso na sa akin yan. Kasi sang-ayon dun sa Salonga Law, ang mga public officers ay dapat namumuhay ng simpleng buhay. At pag-i-stay naman sa isang posh hotel sa Beverly Hills na talagang posh lugar sa Amerika, hindi po yan sang-ayon dun sa sinasabi ng batas sa dapat ang pamumuhay ng mga public officials ay simple lamang. Now, hindi naman po pwede sabihin ni First Lady ngayon na hindi naman ako public official dahil hindi ako halal, hindi ko appointive. Pero ikay nagtatamasa sa iyong papel bilang isang First Lady. In fact, meron tayong kaba ng taong bayan na ginagastos para sa opisina ng First Lady. Meron po talaga opisina ang First Lady. Kung titignan nyo ang budget ng Office of the President, meron pong budget ang First Lady. So hindi niya po pwedeng itanggi na siya ay public official, bagamat hindi siya halal at bagamat hindi siya appointive. Kasama na yon sa buhay niya bilang kabiyak ng isang presidente na magkakaroon talaga siya ng opisina ng First Lady at dapat may pananagutan. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon, Liza Araneta Marcos, nung namatay yung mayamang Pilipinong yon? At ang tanong, bakit nga napakatagal, di umano, bago nakatawag ng 911? Meron ba talagang nagsabi na wag muna kayong tumawag sa 911? Subukan natin, baka naman mag-recover dahil di umano, ang cause of death ay overdose daw. O, ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? At sabi nga nung isang vlogger, nakalagay daw doon sa pulse report na doon sa kung saan nakita yung bangkay, hindi na humihinga, ay napakadaming mga powdery white substance. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines doon sa lugar kung saan namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano, napakadaming powdery white substance na nakapaligid doon sa bangkay na natuklasan? Madam First Lady, kinakailangan sagutin mo yan. Hindi po pwedeng
tahimik ka na naman. Dahil ang suspecha ng marami, hindi lang suspecha, ang tanong ng marami, anong ginagawa mo in the company of someone na namatay, di umano, dahil sa drug overdose? At pangalawa, anong ginagawa mo doon sa lugar na napakaraming powdery white substance sa pinagdududahang cocaine? Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Pero kapag ikay nanahimik, hindi namin na magiging kasalanan yan kung magkakaroon kami ng opinion na siguro may kinalaman ka rin dun sa powdery white substance na nadiskubre ng kapulisan dyan sa Beverly Hills, doon sa lugar kung saan nila nakita yung katawan ng Pilipinong hindi na humihinga at mukhang namatay dahil sa drug overdose. Ma'am, kinakailangan sumagot ka dahil meron kang pananagutan bilang isang First Lady. At hindi po pwede na dededmahin mo yan. Lalo na nabigkas na yan ng Vice President of the Philippines. Ang tawag po dyan sa batas, talagang this is privileged communication. Kinakailangan pagdebatehan na ng publiko anong ginawa ng First Lady sa lugar kung saan merong mukhang namatay dahil sa drug overdose at sang-ayon sa kapulisan ng Amerika, maraming powdery white substance na mukhang cocaine doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mayamang Pilipinong yan. Sagot, sagot, sagot! Hindi po pwedeng manahimik. Karapatan ng taong bayan, we have the right to information on matters involving public concerns. At kung meron din problema sa pinagbabawal at droga ang First Lady at meron nang duda ang marami na may problema ang presidente sa pinagbabawal na droga, abay mukhang conjugal problem ang pinagbabawal na droga sa unang couple, the first couple of the Philippines. Tuloy, ito kaya yung dahilan kung bakit sa libing ni Santo Papa, hindi kayo napansin ni President Trump. Dahil alam natin si President Trump, gaya ni Presidente Duterte, I hate drugs. At siguro, hindi ko lang alam, kung meron ng impormasyon na nakalap si President Trump dahil nangyari naman itong insidente sa Beverly Hills bago pa sila nagpakasanto-santo doon sa Vatican. Ma'am naman, kung totoo na may kinalaman ka sa pinagbabawal na droga, bakit ka naman nakipaglibing pa kay Santo Papa? Alam mo naman ka mga Katoliko, tinatrato ang katawan ng tao bilang templo ng Panginoon. Hindi dapat sinisira dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Ano ba yan, ma'am? Meron ka pa pabelo-belo sa Vatican, yung pala. Ayan na naman, nagkakaduda na naman kami. Hindi ko sinasabi na conclusive. Pero sumagot ka. Hindi po pwede na deadma kayo pareho na yung asawa na dapat pasinungalingan yung pulboronic video na authenticated naman. Diyan din po sa Hollywood, Los Angeles, California, kung saan nakita yung bangkay ng mayamang Pilipino na yan. Ano bang meron sa Los Angeles, California at talagang nagiging Waterloo ng mga Marcoses pagdating sa mga pulboronic video at mga pulboronic happenings? Hindi pwedeng manahimik. Karapatan po namin malaman, adik ba kayong mag-asawa? Kung adik kayo, magpagamot kayo, alisan nyo yung pwestong yan. Dahil gaya ng mga drivers na merong impluensya pinagbabawal na droga, ikamamatay po ng Pilipino ang kondisyon nyo kung kayo'y adik. Marami naman po pwedeng maglingkod. Kaya nga merong Vice President. At si Vice President po, nagpa-hair follicle test na po yan, negative. So po pwede po yung mag-drive din ng bus, po pwede rin yung mag-drive ng SUV at walang po pwedeng mamatay. Awa ng Diyos naman, unless for talaga namang tinatawag nating yung natural causes na lang, no? Pero dahil nasa tamang pag-iisip, yun nga po, katungkulan ninyo. Kung wala kayo sa tamang pag-iisip, ibigay nyo sa ibang nasa tamang pag-iisip dahil napakadami mong problema na kinakailangan ng solusyon na hindi natin makakamtan kung talagang hindi tama ang pag-iisip ng parehong presidente at ng kanyang may bahay. Hindi ko po kayo binabansagan. Ang sinasabi ko lang, magsalita kayo. At para maging conclusive ang inyong denial, magpa-hair follicle test kayo pareho. Meanwhile, nananawagan ako sa ating mga kapatid na mga Pilipino sa Amerika na meron ng American citizenship, matapos po ang investigasyon dyan, hindi na po nila po pwedeng ipagkait ang impormasyon. Yung
ongoing police investigation bilang exception to freedom of information habang nagaganap pa po ang investigasyon. Pero matagal-tagal na pong panahon nakalipas, pwede nang ilabas kung anong resulta ng investigasyon. Please, yung mga Pilipino nating mga nandyan sa California, kasama na si Maharlika, pwede ba ho mag-FOI na kayo, mag-freedom of information na kayo nang malaman natin ano talaga ang papel, kung meron man, anong ginagawa ni First Lady doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay na isang mayamang Pilipino na namatay di umano dahil sa drug overdose. So mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? Naniniwala ba kayo sa pagkakasangkot ni Lisa Marcos sa nangyaring krimen sa Amerika? Mag-comment lang ho kayo mga kababayan. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.